Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kababalik lang ni Luis at Kaylin galing sa isang linggong honeymoon sa Marinduque Islands. Para silang taglay ng talk and text dahil tuloy-tuloy ang kanilang kasiyahan. Iba rin yun ang level ng pag-aalaga ni Luis sa asawa dahil sa pagbubuntis nito. Umaga, tanghali, gabi niyang binabantayan si Kaylin. Inaalalayan kahit sa simpleng paglalakad nito. Mga bandang 3:00 na makauwi sila. Matagal siyang nakatulog kaya hindi na niya napansin pa na tinatawagan siya ng sekretarya niya mula sa KC. Sa mga oras na nagpapahinga siya, nasa opisina na niya ang mga pulis, dala ang kanilang search warrant. Hinalugog nilang mabuti ang opisina ni Kaylin at nakita nila ang hinahanap. Tawag ng tawag sa kanya ang sekretarya dahil sa nangyari sa KC, pero hindi naman sumasagot si Kaylin. Matapos makuha ng mga pulis ang pag-aari ni Maxine na pinanakaw ni Kaylin, tumuloy naman sila sa condo unit ni Kaylin para arestuhin ang may-ari na naturang kumpanya. Lahat ng empleyado ni Kaylin ay nawiwindang sa ginawang pagpasok ng mga pulis at paghalughog nila sa bawat sulok ng KC building. Lahat sila ay nagkumpukan at nagbubulungan, iniisip ang tungkol sa search warrant. Nang magising naman si Kaylin at makita ang mahigpit 50 missed calls ng sekretarya niya, ipinagsawalang bahala niya lang iyon at tumayo ng kama nilang mag-asawa. Si Luis naman ay abala sa kusina, naghahanda ng merienda para sa kanyang asawa. Nagpiprito siya ng saging na nakabalot sa lumpia wrapper at pinahira ng asukal. Hindi niya ginagawa ang ganito noon, pero may pagkakataon pa ng pagbabago. Poprotektahan niya ang kasal na ito, ang kanyang pangalawang asawa at ang kanilang magiging anak. Natuto na siya sa grabeng pagkakamali niya noong sinaktan niya si Maxine. Habang nasa harap ng stove, ay ipinulupot ni Kaylin ang kanyang mga braso sa baywang ni Luis at hinalikan niya ang batok nito. "Anong niluluto mo?" "Hindi ko alam ang tawag dito." Nakangiti na wika niya kay Kaylin. "Pero matamis to." Wika naman niya. "Paborito ko to nung merienda noong bata pa ako." "Mabango yan." Wika naman niya. Hinarap ni Luis si Kaylin at hinaplos ang tiyan nito. "Paglabas mo dyan sa tiyan ng mami mo, ipagluluto kita." Habang nakatingin si Luis sa tiyan ng asawa, biglang tumunog naman ang doorbell, kaya napatayo sila pareho ng tuwid at napatingin sa doorway ng kusina. Nasa bakasyon din si Yaya Tessie para sa privacy nilang dalawa, kaya si Kaylin na nagbukas ng pintuan. Pinagpatuloy naman ni Luis ang ginagawa nito. Binuksan ni Kaylin ang pintuan at napawi ang ngiti niya nang makita ang isang pulis na pumasok sa kanilang bahay nang walang pahintulot niya. Napaatras naman siya. "Anong ginagawa niyo dito?" Nanginginig naman ang kanyang katawan, pati na ang kanyang boses. "Kaylin Choi, inaaresto ka namin sa salang pagpa-frame up, pamba-blackmail at pagnanakaw. Nilabag mo ang Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code. Gayon din ang mga seryosong banta na ginawa mo sa ilalim ng Artikulo 282. Ang gawaing nagbabanta ay isang krimen." Sinabi ng punong pulis na nagpapakita ng warrant of arrest. "Anong sinasabi niyo? May ebidensya ka ba? Kilala mo ba ako? I am Kaylin Choi. I'm a Choi." Sininyasan naman ng chief of police ang kanyang mga kasama na pusasa na si Kaylin. Ang officer na nagposas kay Kaylin ang siyang bumigkas sa Miranda warning nito. "You have the right to remain silent. Anything you say can be used against the court of law." Nang sa wakas ay nakaposas na siya, nagsimulang sumigaw at nagpupumigla si Kaylin. Tinawag niya ang pangalan ni Luis. Kakaahon lang ni Luis na niluto niya nang marinig niya ang sigaw ng asawa. Nalaki talaga ang mga mata niya na makitang may mga pulis sa sala at nakaposa si Kaylin.
Umiiyak na walang magawa habang patuloy na lumalaban sa mga kamay ng pulis. "Sir, what's going on? Bakit nakaposas ang asawa ko?" "Sa opisina na lang po kayo magtanong." Sagot naman ng chief. "Let's go." Wika naman ito sa mga tauhan. Dinampot si Kylie ng mga pulis. Nagsisigaw siya. Tumatalon at tinutulak ang mga officers. Sinundan ni Luis ang mga ito hanggang sa ground floor ng kondo. Nakikiusap siyang ayusin ang pagtrato dito dahil buntis ang kanyang asawa. Maraming tao nakatingin sa kanila, pati ang mga nagmamadaling lumabas na pahinto para makiusyoso. Ang iba ay kumukuha ng larawan at video. Nasa labi pa lang sila nang mahimatay si Kaylin. Dahil sa kanyang stress, pagkabalisa at pagod ay nahimatay ito. Mabilis na sinalo ni Luis ang asawa. Nag-aalala sa estado ng pangangatawan ni Kaylin, pati na rin ang kapakanan nito. The policeman take the handcuff off at sinundan nila ang sasakyan ni Luis patungo sa isang hospital. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos ma-admit ni Kaylin, lumabas ang doktor kasama ni Luis sa waiting area ang mga pulis na nagbabantay. "Sino ang guardian ng pasyente?" Tanong naman ng doktor. Mabilis na tumayo naman si Luis. "Ako po, doktora. Asawa ko po nasa loob. Kumusta siya? Ano nangyari sa kanya?" "Sir, okay lang. Calm down. Nasa maayos na kalagayan ng asawa mo. Nawala ng malay dahil sa pagod at gulat." "How about our baby? Anong kondisyon ng baby namin?" Bahagyang tumaas naman ang kilay ng doktor dahil sa pagkalito nito. "Baby?" "Yes. Yung baby po namin. She's pregnant. My wife is pregnant." Natawa naman na mahina ang doktora. Not wanting to be sarcastic, but to lighten up the mood between them. "Sir, I think you have to something to clarify with your wife. Hindi po siya buntis. Walang bata sa loob ng tiyan niya. At kung mayroon man, dapat makikita namin iyon sa resulta ng mga examination niya." "Ano?" Laglag ang balikat niya. Hindi niya mailarawan ang sakit na nararamdaman niya. Umaasa kasi siya. Masaya siya na malaman niya na magiging ama na siyang muli sa ikalawang pagkakataon. Tapos malalaman niya ngayon na wala palang dapat na ikasiya. "Sir, ang asawa mo, hindi siya buntis. Excuse me please." Nagsimulang maglakad papalayo ang doktor. Naiwan siyang nawala ng pag-asa. Ang orihinal na plano ni Kaylin ay sabihin kay Luis na hindi siya buntis pagkatapos ng kasal upang mapanatili niya ito sa kanyang tabi. Magpapatuloy silang mamuhay na magkayakap. Ganoon kamahal niya si Luis. Gayon pa man tadhana na ang gumawa ng sariling hakbang. Pumasok si Luis sa kwarto ng asawa. Sobrang sakit ang nararamdaman niya pero hindi siya magpapadalos-dalos. Tama si Maxine. Ang kasal ay hindi parang mainit na kanin na iluluwa na lang pag napaso ang dila nito. Pinakasalan niya si Kaylin. Nangako siya sa araw ng kasal at hindi niya babaliin ang pangakong iyon sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya iluluwa si Kaylin, kundi tatanggapin ang mainit na kanin na iyon dahil lilipas din naman ang paso ng dila. Ito na ang naging kabayaran sa lahat ng kasalanan niya. Habang buhay siyang magiging miserable sa buhay na pinili niya. Pagkagising ni Kaylin, ang unang lalaking nakita niya ay ang kanyang asawa. Nang ma-realize niya na nasa hospital, nagsimula siya magwala. Kaylin, calm down. It's okay. I already know." Hindi mapigilan ni Luis ang pagluha nang sabihin ang huling mga kataga. "Alam mo kung ano? You're not." Hindi na't pinatapos pa ni Luis ang sasabihin. Nagsimulang umiyak si Kaylin. Kinakain siya ng konsensya dahil sa pagsisinungaling kay Luis. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Luis na ginawa lang niya ang lahat ng ito upang mapanatili si Luis sa tabi niya. Parehas silang umiiyak. Maya-maya pa sinabi ni Luis ang dapat gawin ni Kaylin. "Aniya, give up Kaylin. Sumama ka ng maayos sa mga pulis. Maghihintay ako. At sa muling pagbabalik mo,
magsisimula tayong muli. Tumango naman si Kaylin. Nangingilig pa rin ang mga luha sa kanilang mga mukha. Sumuko si Kaylin sa mga pulis dahil na rin sa pakiusap ni Luis. Inako niya ang lahat ng kasalanan, ang tungkol sa kaso niya, ang mainit na pinag-uusapan ng mga tao sa loob ng isang buwan. Hindi lang siya kay Maxine humingi ng tawad, pati na rin kay Gracelyn at sa ama nito at sa lahat ng mga tao na nagawa niya na masama. Walang nagawa si Gary Choi upang paikutin ang batas. Humingi rin ng tawad si Luis kay Maxine, lalong-lalo na sa ginawa ni Kaylin. Pinasara naman ang kumpanya ni Kaylin dahil nang magdemanda si Kaylin, lahat pala ng empleyado niya ay hindi nakatanggap ng tamang sweldo. Lahat nagsalita na dahil wala silang lakas ng loob noon na lumantad. 3 taon at 2 buwan ang naging sentensya ni Kaylin dahil sa dami ng kaso na pinail sa kanya. 1 buwan at kalahati nang mawala ang bataan niya at nakuha iyon ni Clarence. Kaharap ngayon ni Giselle ang 4 na pregnancy test kits na ibinigay ni Clarence. Ngayon pa lang niya naisipang subukang tingnan kung may nabuo nga ba sila. Bumisita naman si Adam kasamang anak sa bahay nila Maxine at parang masayang pamilya ang 4 sa kusina. Nagbibake sila kasali ang 2 bata. Si Marco naman ay may date sa girlfriend nito at nagsabi na magpo-propose na siya. Si Eddie naman with his sweetheart, ang kanyang mga pananim at alagang halaman sa bakuran nila. And si Giselle, ayun nakatitig sa mga piti niya. Pinagpapawisan siya. Daig pa niya ang nag-workout dahil sa pawis na inilalabas ng kanyang katawan. Okay, kapag ako nag-positive at buntis nga ako, magiging lalaki si Clarence. Kapag negative naman, mananatili siya kung ano man siya ngayon. Bulong naman niya sa kanyang sarili. Alam ni Giselle na sagad talaga sa buto ang pagiging bakla ni Clarence. Kaya kahit saan at kahit ano ang mangyari, ganoon simpleng paraan, pinapaasa niya ang sarili na hindi siya buntis. Pikit mata niyang itinaob ang lahat ng flat na surface ng sink. Palakad-lakad siya at kung minsan ay humihinto siya sa salamin. Itinataas ang lalilayan ng damit at pinagmamasdan ang tiyan niya. Tumagal ng 10 minutes ang paghahantay ni Giselle dahil hindi pa siya handa na makita ang posibleng 2 linyang pula. Napahawak siya sa pinaglalagyan ng 3 pang piti. Kaya nagsilaglagan din ang lahat. At parang timing lang dahil 8 guhit ang tumanbad sa kanya sa sahig ng CR. Positibo ang sinasabing resulta. May laman nga. Oh my God. May laman. Buntis ako. Paano na? Paano na? Hindi niya alam kung papaano sasabihin sa papa niya, kay Ate Maxine at kay Marco. Alam niyang magiging masaya ang mga ito. Pero paano kung malaman rin nila na si Clarice ang ama? Paano na? Kinalap ni Giselle ang 4 na piti at mabilis siyang dumampot ng jacket. Nilagay niya iyon sa bulsa ang mga ito at nagmamadaling bumaba siya. Binulabog niya sa kusina sina Maxine. Ate, pahiram ng susi ng sasakyan mo. Napalingon sa kanya ang 4. Pero si Maxine ang nagsalita. Why? Saan ka ba pupunta? Kuhanin mo na lang dyan, nakasabit sa tabi ng switch ng ilaw. Sige ate, aalis muna ako. Tapos ay tumakbo na ulit si Giselle papalayo. Giselle! Tawag naman ni Maxine, pero nakalayo na ang kapatid. Mami, bakit siya nagmamadaling lumabas? Tanong naman ni Laura. Baka pang adult na bagay, Laura. Pagkatapos na maikling paghinto, kinausap na Akisha si Laura. Tingnan natin ang mga cookies. Daddy, pwede na ba to? Hindi ko alam. Itanong mo kay mami mo. Tanong naman ni Adam. Ilang minuto pa, sweetie. Sa pangunguna naman ni Maxine, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga baking moments. Naliligo si Clarence ng paulit-ulit ang tunog at hindi pa natatapos ang tunog ng doorbell. Sino ba to? Ano to, atat na atat lang? Dire-diretso naman siyang bumaba ng bahay. Walang bakuran ang bahay ni Clarence, pero malaki ang garahe para sa 2 niyang sasakyan. Tamad kasi siya magbukas at magsara ng gate,
kung magpapagate pa siya. Wala siyang katulong dahil gusto niya ng privacy. Nabuksan niya ang pintuan, tumambad sa kanyang stress na si Giselle. Nabigla naman si Giselle sa kahubaran ni Clarence. Sandali siyang natahimik at napatitig sa katawan ni Clarence. May mga patak ng tubig na bumabagsak sa kanyang katawan na nagmumula sa kanyang buhok. Mukha siyang lalaki sa labas, pero babae sa loob. Kung mayroon isang bagay na magpapabago sa kanya, 100% na tao, yun ay isang himala. Hindi niya alam na ang sanggol ay palaging itinuturing na isang himala. Bakit ka nandito? Tanong niya, pambasag ng katahimikan. Tumikim naman si Giselle bago magsalita ito. I'm pregnant. Napatigil naman si Clarence na bahagya, pero inaasahan na niya itong mangyayari. Binuksan niya ng malawak na pintuan at pinayagang makapasok sa loob ng bahay si Giselle. Sinarado ni Clarence ang pintuan. Napakahirap para kay Giselle na mag-focus dahil sa exposed na katawan naman ni Clarence. Para madistract, kinuha niya ang piti sa jacket niya at inilapag lahat iyon sa lamesa. Walang palya. Positive lahat. Buntis ako. Sabihin na natin sa pamilya natin. Wika naman ni Clarence. Napatayo naman si Giselle at maski may hiyang nararamdaman dahil nakikita niya ang dibdib ni Clarence, pinilit niya magmukhang hindi naaapektuhan. Napakadali naman para sa'yo na sabihin yan. Medyo mataas ang naging tono niya noon. Why? Is there any way to fix this? What's bothering you? Yung pagiging bakla ko? Pinag-usapan na natin ang tungkol dito, hindi ba? Sa akin yung batang yan. At alam kong kaya ko ang responsibilidad para sa kanya. Madali sa'yo, oo. At para sa atin, madali lamang. Pero itong bata, lalaki siya na may baklang ama. Alam mo ba ang disadvantages nun? Yung sexual preferences mo ha, para sa anak natin? Bakit mo ipinamumukha na ang pagiging bakla ay hindi kwalipikadong bilang maging ama? Kunot noong tanong naman ni Clarence. I just want the best for the baby. Ayoko nang isang araw uuwi siya na umiiyak dahil binubuli siya na bakla ang kanyang ama. Ibig mo bang sabihin na kailangan baguhin ko ang katauhan ko? No. Gusto ko magdesisyon ka. Kung pananagutan mo ang batang ito ng buo, pwede akong maghanap ng tatayong ama nito. O kaya naman pwede tayong magkunyari na walang nangyayaring ganito. Bakit ka maghahanap ng tatay kung nandito naman ako? Literal na nasa harapan mo, Giselle. Natahimik ng saglit ang dalawa hanggang may isang boses na sumali sa kanila. Hindi rin ako papayag na may ibang aangkin sa apo ko. No. Hindi ako papayag. Pareho silang nagulat. Ma? Hindi siya maaaring magkamali. May maganda akong plano, anak. Bakit hindi na lamang kayong magpakasal? Alam nyo, bagay na bagay kayong dalawa. Wika naman ni Clara, ang mama ni Clarence. Bilang ina ng isang gay, masaya si Clara na marinig na magkakaapo na siya. Hindi niya inaasahan mabibigyan siya ni Clarence ng apo. Pagkatapos ng hapunan, maghuhugas sana si Maxine ng pinagkainan. Pero hinila siya ni Giselle at pilit na pinauupo sa sofa katabi ni Adam. Ang dalawang bata naman ay nasa itaas. Naglalaro ang mga ito. Dumating si Giselle mag-isa sa bahay nila na siya muna ang mag-isa ang magsasabi sa pamilya niya. Hindi niya alam na sumunod pala ang mag-inang Clara at Clarence. Ano ba kasi ang sasabihin mo, ate? Kailangan ko nang tapusin yung ginagawa ko. Trabaho ko yun. Wika naman ni Marco. Dahil ilang minuto na lang, silang nag-aabang sa pagsasalita ni Giselle. Pero parang wala naman siyang balak na ibuka ang bibig niya. Giselle, ano bang problema? Nag-aalalang tanong naman ni Maxine. Walang problema, ate. Ano kasi? Ganito yan. Tumikim naman si Giselle. Papa, ate, Marco, kasali ka na, Kuya Adam. Buntis ako. Purong katahimikan naman ang mayani pagkatapos magsalita ni Giselle. Si Maxine ang unang nakarecover. Kaya siya na ang unang nagsalita. Okay lang. Masaya ako para sa iyo, Giselle. Nasa tamang edad ka na. Kaya okay na okay ako dyan. Sabay kindat niya sa kapatid.
Tama ang ate mo anak. Matanda ka na. Magkakaapo na ulit ako. May maliit na namang bata na tatakbo-takbo dito sa bahay natin. Masayang wika naman ni Eddie. It's comfortable moment not Uncle Marco. Pero ate, sino ang ama? Oo nga Giselle. Hindi ba dapat kasama mo siya ngayon? Napakamot naman si Giselle sa batok niya. Required ba talaga na pag sinabi kong buntis ako, dapat ko ding i-share kung sino ang ama? Pwede bang bukas ko nilang sabihin para may thrill naman? Wika niyang natatawa. Bakit ayaw mong sabihin kung sino? Masamang tao ba yan anak? Hindi naman siguro yan kriminal ano? Hindi pa. Ano ka ba? Sino nga ba ate? Kilala mo ba? Pangungulit naman ni Marco. Kinagat naman ni Giselle ang ibabang labi niya. Si Napalingon ang lahat nang dumating naman si Clarence. Lumitaw ang ina niya sa likod. Clarence? Tita? Wika naman ni Adam. Bakit nandito kayo? Bulong pero pagalit na tanong naman ni Giselle kay Clarence. Di ba sabi ko, ako muna ang bahala? Bahala saan Giselle? Sabihin mo na sa kanila. Utos naman ni Clarence habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Giselle. Anong sasabihin sa amin? Tanong naman uli ni Maxine. Ate, bumelo pa lang si Giselle pero bumanat na agad si Clara. Nandito ang anak ko dahil nabuntis niya ang sister mo, my dear Maxine. At masayang masaya ako na magkakaroon ako ng apo. Sabay-sabay na pumit ang ulo ng lahat para kay Giselle. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng ina ni Clarence. Don't worry Maxine, Marco, and Tito. Hindi ko naman tatakbuhan si Giselle at ang anak ko. Magiging mabuting ama ako. Nangangako po ako sa inyo. Wika naman ni Clarence. Napatawa naman na malakas si Eddie. Saka siya tumayo at kinamayan si Clarence. Sobrang takot ko, akala ko kriminal na ang ama na magiging apo ko. Pero ngayong nalaman kong ikaw pala, kampante ako. Maswerte itong si Giselle dahil ikaw ang pinadala sa kanya ng Panginoon. Tadhana nga naman. Wika naman ni Eddie at hinarap si Clara at siya naman ang kinausap. Paano balae? Pababayaan na lang ba natin ang mga bata na mamili ng petsa ng kasal? Pa, anong kasal yung sinasabi mo? Tito, Ma, pwede bang hayaan niyo muna kaming dalawa ni Giselle na mag-usap tungkol dito? Wika naman ni Clarence na di kalaunan ay sinang-ayunan naman ng lahat. Maxine going to university sa workplace naman ni Adam. Plano na nilang sabay naman ang halian tuwing Lunes at ito naman ang ikatlong beses. Nakaabang si Adam sa entrance ng university. Kaya naman kita niya ang pagpark ng sasakyan ni Maxine sa gilid ng kalsada. Hi sir. Puno ng estudyante ang kantin at iisang table na lang ang available. Pagkaupo nilang dalawa ay inihain na ni Maxine ang dala niyang pagkain. Pinag-usapan din nila ang makulit na istorya ni Giselle at Clarence, ang trabaho nila at ang mga bata. Matapos kumain ay nanatili silang nakaupo doon at nagpatuloy sa masaya nilang usapan. Tumingin si Adam sa kanyang relo at oras na ng 1 minuto. Bago mag-alauna, itinaas niya ang ulo at sumulyap sa kanya. May ipapakita ako Maxine. Sa pagtungtong ng alauna, sabay-sabay na nagsitayuan ang mga estudyante at hinila nila lahat ng mga bangko na nasa mesa. Gumawa sila ng hugis puso kung saan si Maxine at Adam ay nasa gitna nila. Ano to? Tanong ni Maxine habang inililibot ang mga mata sa paligid. Lahat ng mga estudyante ay may ngiti sa kanilang mga labi. Inilalabas ang heart-shaped balloons. Nagsisigawan naman ang mga estudyante ng staff at kilig na kilig. May lumapit na isang estudyante na lalaki kay Adam at inabutan siya nito ng wireless microphone. Ano to? Tanong naman ni Maxine habang may napakalapad ang ngiti sa mga labi niya. Pinaghalong kilig at hiya. Kilig syempre dahil sa bunggang surprise na ito at hiya kasi sa mga matanda na sila para sa ganitong eksena. Tapos mga bata pa ang nakapalibot sa kanila. Sir Adam! Sir Adam! Pati professor ay nakikisigaw rin. Nagsimula ang musika. Kasabay ng pag-ugong ng tunog na iyon ay ang paglabas ng mga babae at lalaking interpretative dancer. Hindi singer si Adam pero gagawin niya ang kakaiba
sa mga araw na ito. Nagsimula siyang kumanta. Mas lalong lumakas ang sigawan sa loob ng kantin. Lahat ng estudyante na nakakaalam ng kanta ay sumasabay kay Adam para tuloy siyang bumuo ng choir. Bumibilis naman ang tibok ng puso ni Maxine. Nakatakip ang mga kamay niya sa bibig niya habang tumutulo ang mga luha niya. Ang klarong naririnig ng tainga niya ay ang malakas na tibok ng puso niya. Sinarado ni Adam ang pagitan nila. Dahan-dahan siya naglakad papalapit sa bago niyang mahal, ang babaeng nagpabagsak sa kanya ng husto sa pangalawang pagkakataon. Hindi na siya kumanta pa dahil ang mga estudyante na ang gumawa nun para sa kanya. Kantahan na may halong tilian. May dinukot si Adam sa bulsa ng coat niya at lumuhod sa harap ni Maxine. Lalong nilakasan ng mga bata ang pagkanta. Maaring hindi ikaw ang unang babae sa buhay ko at hindi ako ang unang lalaki mo. Pero taimtim kong ipapangako na ikaw na ang huli kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Maxine. Will you marry me? Magkahalong tilian, talunan at kantahan ang umugong sa kantin. Walang tigil ang iyak ni Maxine matapos iabot kay Adam ang kamay niya para maisuot nito ang singsing sa kanya. Matapos maisuot kay Maxine ang singsing, sunod-sunod na pinaputok naman ng mga kukutsyabang estudyante ang mga confetti ng mga ito. Mahigpit na niyakap ni Adam si Maxine habang umiiyak ito. Lingid sa kaalaman ng lahat, napapanood ni Luis ang lahat ng kaganapan sa buhay ni Maxine at masaya siya para sa dating asawa. Hangad niya ang kaligayahan nito at babaunin niya hanggang kamatayan ang lahat ng pagsisisi at panghihinayang sa babaeng unang ibinigay sa kanya. Ngunit sinayang niya. Makalipas ang 3 taon. Honey, nakita mo ba ang mga design ko? Ibinaling niya ang ulo sa papalapit na asawa. Hinalikan siya nito sa pisngi habang binabati siya ng magandang umaga. Hindi hindi ko nakita. Nasaan na kaya yun? Nasa office ko lang. Close up, Daddy. Masyado ka kasing napipressure sa paparating mong show. Okay, susubukan ko. Tinanguan niya at sumilay ang isang nakakapanatag na ngiti. Si Ira, nasaan yung batang yun? Ang kanilang 2 taong gulang na anak. Napatayo sila at nagumpisang maghanap. Tinatawag ang pangalan ng paslit habang hinahanap siya sa bawat sulok ng bahay. Ira, Ira, saan ka, sweetie? Tawag niya rito. Nakita niya ang anak na nasa damuhan. May nakasaping makapal na picnic mat at nakabend ang bata na parang nagsusulat. Pumunta siya sa tabi nito at habang papalapit siya, naririnig niya ang boses nito na kumakanta. Kumakanta ang bata habang patuloy sa kanyang ginagawa. Ira, honey, anong ginagawa mo dito? Tumingala naman ang musmus. Hi, Daddy. Look at this. Mabilis na binitawan ni Ira ang color pencil na hawak niya. She grabbed the pad na akala niya ay coloring book. Look at them. Mom got me a new coloring book. Nang makita ni Clarence na ang hinahanap niyang mga disenyo ay ang coloring book na tinutukoy ng kanyang anak, nanlumo na lamang siya. Bumulong siya. Oh my God. Why you look so unhappy, Daddy? Pangit po ba ang pagkakakolor ko? Ira, saan mo nakuha to? This is not a coloring book. This is Daddy design. Work ni Daddy ito. And it's due within this week. You shouldn't be touching the adult stuff. Nasigawan ni Clarence ang anak niya dahil hindi naman maiiwasan iyon. Pinaghirapan niya ang mga design na iyon. Tapos ginanoon lang ng anak niya. Dahil sa nagulat si Ira na magalit ang ama, umiiyak ito. Kinukuskus niya ang mga mata sa maliit na mga kamay niya upang pawiin ang mga luha sa kanyang mga mata. But kasama naman siya sa mga coloring books ko, Daddy. And the clothes looks like lonely because they are colorless. Kaya nilagyan ko po sila ng kulay. Umiiyak na wika naman ni Ira. Nagliligpit kasi si Giselle sa salas ng panahong mahawakan niya ang sketchpad ng asawa niya at maisama sa mga libro ni Ira. Kasalanan din naman kasi ni Clarence dahil pakalat-kalat siya.
Napabuntong hininga naman si Clarence. Pagkatapos ay lumuhod siya. I'm sorry, sweetie. Hinawakan pa niya ang dalawang maliliit na kamay ni Ira at pinaliwanagan ito. Mula sa likod nila ay dumating naman si Giselle. Ano nangyari? Ba't umiiyak yung anak mo? Kunot noong tanong naman niya. Pinagalitan po ako ni Daddy, Mami. Dahil po pinakialaman ko ang gamit niya. Pinandilata naman ni Giselle ang asawa habang nakataas ang kilay. What? Ba't mo ako tinitingnan niya ng ganyan? Pagtatanong naman ni Clarence dahil parang pinaparating ng titig ng asawa na illegal yung pagpapaiyak nito kay Ira. Hinarap ni Clarence ang anak. I already say sorry, diba, Pumpkin? Tell to Mommy that I was sorry. Tiningala naman ni Ira ang ina at sinabing nag-apologize na nga ang ama nito. Pinitik ni Clarence ang mga pahina ng sketchpad at habang sinusuri ang mga ito, nagsasalita siya. Maganda naman pala anak yung pagkakakulay mo nito. Yan ba yung nawawala mong design? Ako ang naglagay niyan sa gamit ni Ira. Hindi ko naman alam. Ikaw kasi may pagkaburara talaga. Okay, fine. Kasalanan ko. Pwede bang magpatawad at kalimutan na lang? Pumasok na tayo. Nagugutom na ako. Ginagawa ni Clarence ang lahat para sa pamilya niya. Hindi naman ibig sabihin nun ay nawala na ang kabaklaan niya 100% sure. Through the years, nagbubulom yung attraction niya sa babae. At panatag siya na si Giselle ang napangasawa niya. Sa nakaraan na ilang taon, malaking tulong din yung pagiging magkasundo ng pamilya nilang dalawa. Come Ira, kakain na tayo, gutom na daw si Daddy. Hinawakan ni Ira ang isang kamay ng mami niya at ang kabila naman ay si Clarence ang may hawak. Pumasok sila sa kanilang bahay at sabay na kumain. Malambing si Laura at Acacia kay Maxine. Si Acacia ang nasa kanang braso naman at nasa kaliwa naman si Laura. Nawalan tuloy ng pwesto si Adam dahil sa dalawang dalagita. Nasa mall ang apat or silang 5 dahil may isa pang Maria sa loob ng tiyan ni Maxine. Her name has been decided. Adele ang ipapangalan nila at si Abel pa mismo ang nagsuggest noon para raw katunog ng pangalan niyang Abel. Namimili ng gamit para kay Adele dahil due date na ni Maxine sa buwang ito, which is August. Linggo naman kaya walang pasok yung dalawa. Walang klase si Adam, habang naka-maternity leave naman si Maxine. Magkasundo si Acacia at si Laura sa pamimili ng mga gamit na paparating nilang baby sister. Nagmukha namang alalay si Adam dahil siya ang nagdadala ng lahat ng pinagdadampot ng mag-iina. Laura, pumunta ka dito. Tawag naman ni Keisha habang kinukumpas ang kamay sa hangin. Tumakbo naman si Laura sa ate niya. Ano yun ate? Subukan mo to. Tingnan mo to. Iba't iba ang size na isinusuot kay Laura. Ang medyo mas maliit na size, tapos ay nagsuot siya ng kanya. Kumuha din ng para kay Maxine at Adam. Walang nagawa ang mag-asawa kundi bilhin ang 5 hairband na iyon, lalo pat nagsanib puwersa ang dalawa sa pagre-request. Mi, doon muna kami ni Laura sa may accessories ha. Pagpapaalam naman ni Acacia. Hawak niya ang kanang kamay ng kapatid. Okay, sige. Huwag magpapakalayo ha. Opo. Tapos ay nagtatakbo na sila papunta sa accessories. Natatawa na lamang si Maxine habang pinapanood yung mag-ate sa kalokohan ng mga ito. Mami, maghahanap lang ako ng magandang crib ha. Nagdi-deliver naman pala sila dito. Okay, sige. Dito lang ako. Hinalikan muna siya ni Adam saka pumunta sa hanin ng crib. Tiningnan ni Maxine ang mga anak at mukhang libang na libang naman yung dalawa sa pagpili ng mga pambatang accessories. Kinapa naman niya ang hairband na suot habang nakatingin siya sa ulo ng mga bata na may kaparehong hairband. Tumingin din siya kay Adam na abala sa pagpili ng crib. Parang kahapon lang na mag-propose si Adam. At nang matapos ang kasal nila, parang lahat ng pinagdaanan niya sa unang asawa, lahat ng yun ay parang kahapon lang nangyari. Malakas pa rin ang kanyang ama. Kasal na rin si Marco. At silang mag-asawa ang kasama ni Eddie sa bahay. Kusa nang ibinigay ni Luis ang custody ng anak kay Maxine,
Ang huling balita ni Maxine sa mag-asawang Luis at Kaylin, nasa kulungan pa rin ito at 2 buwan na lang at malapit na itong lumaya. Ang narinig niya kay Clarence na sa isang isla si Luis, hindi nito na kayang harapin ang kahihiyan na naging dulot ng mga ginawa ni Kaylin. Nasa mga hanay naman na manika si Maxine. May nakita si Maxine na medium size na panda. Dahil nakukitan siya rito, hinawakan niya iyon ngunit may dumampot din dito. Nagkatinginan sila. Nagulat na makita ang isa't isa sa isang shopping complex. "Oh hi!" Bati naman ni Maxine. Hawak pa rin nila ang isang manika. "Hello, kumusta ka na? Ilang taon na rin tayong hindi nagkita." Wika nito at ibinigay sa kanya ang laruan. Ito, okay naman." Hinaplos ni Maxine ang tiyan niya at napatingin doon si Luis. "Kabuwanan ko na this month. Congratulations sa inyo ni Adam. Sorry kung late na." Sumunod ang mahinang tawa ni Luis. Tawang walang kabuhay-buhay para kay Maxine. Makikita ang malaking pagbabago sa katawan ni Luis at walang sigla ang mukha nito. Nang makita ni Laura ang tunay na ama, napayakap agad siya dito. Nagpaalam naman si Luis kung pwedeng makausap ng sarili niya ang kanyang anak. "Tumatangkad ka na anak." Tinapik ni Luis ang ulo niya. "At mas maganda." Lumayo ng bahagya si Maxine kasama ang mag-ama niyang si Adam at Akisha. Yumuko si Luis at tiningnan mabuti ang anak. Sila lang dalawa dahil nauna na si Maxine at Adam at ang anak nito sa sasakyan. May nilabas siyang couple ring sa bulsa niya. Ang luma nilang wedding ring ni Maxine na ilang taon na niyang itinago. Itinago niya ito dahil ito ang simbolo ng walang hanggang pagmamahal niya para kay Maxine. Simbolo ng pagsisisi at panghihinayang. Mahal na mahal pa rin niya ito. At napatunayan niya ito sa ilang taon na wala si Kaylin. Na imbes ito ang iisipin niya. Wala siyang ginawa kundi ang sumunod at manatiling nakatanaw kay Maxine mula sa malayo. Kung nagkataon na hindi karapat-dapat si Adam para kay Maxine, gagawa siya ng paraan para muling makuha ang babae. Ngunit ang pagmamahal ni Adam kay Maxine ay higit sa pagmamahal na ibinigay niya noon. Kaya ito ang dahilan kung bakit nanatili niyang hawak ang singsing nila. Para ito sa masasayang alaala nila. Ngunit panahon na para sa pamamaalam. Kinuha ni Luis ang kamay ng anak at inilagay sa palad ang mga singsing. "Singsing ito namin ng mami mo. Pakaingatan mo ito anak. Dahil ikaw ang mas karapat-dapat na magtago nito." Pinagsalikop niya ang mga palad nila mag-ama. "Kapag lumaki ka na, hahanap ka ng lalaking kagaya ng Daddy Adam mo. Ang singsing na ito ay puno ng wasak na pangako. Ang gusto ko, kapag nasa tamang edad ka na, huwag kang magsusuot ng singsing na katulad ng sa amin ng mami mo. Humanap ka ng singsing na sapat ang tapang at buo ang loob para malabanan ang lahat ng problema na dadating." "Daddy, I have to go, Laura. Tandaan mo, I love you. At kung may pangakong hinding-hindi ako sisirain, namamahalin at mamahalin kita magpakailanman anak." Hinaplos niya ang pisngi nito. Niyakap ni Laura ang ama ng higpit. Pinaalis muna niya ito. At nang magkasama na sila ni Maxine, muli siyang tumingin sa kanyang ama. Itinaas niya ang kamay para mag-wave sa kanyang ama. At ganun din ang ginawa ni Luis. "Uuwi na tayo anak?" tanong ni Maxine. Tumango naman si Laura sa mami niya. Iniligay niya ang mga singsing sa bulsa at saka sila sumakay ng sasakyan. Bago sumapit ang araw ng paglaya ni Kaylin, yun naman ang araw ng pagpanaw ni Luis. Ilang taon na pala itong diagnose sa sakit na cancer. Dahil sa nalaman ni Kaylin sa nangyari kay Luis, ay hindi nito natatanggap ang pangyayari. Inamin ni Luis kay Kaylin ang buong pagmamahal nito para kay Maxine. At ang mga araw na hindi nito nadadalaw si Kaylin, ay ang araw na lagi itong nakabantay sa dating asawa. At ang pag-file nito ng divorce, dahil nais ni Luis
na hanggang sa kamatayan, nais niyang si Maxine ang manatiling asawa niya. Hindi halos matanggap ni Kailin ang lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Sa paglabas niya ng kulungan, ay malilipat naman siya sa isang mental hospital